Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ang ating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang umaga po sa 42,000 mahigit na barangay sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, narito na naman po tayo sa isa na naman po nating edisyon ng Barangay in Action. At tayo po ay nasa Oktobre 16, 2023. Yan. Unang araw po ng linggo. Unang araw ng trabaho. Araw ng Lunes, kaya tayo po ay magsipag. Magsipag ang mga empleyado, maging ang mga kandidato. Sapagkat malapit na. Malapit na ang kampanya. Ayan, ilang araw na lang po kampanya na magsisimula ho yan sa October 19. Yan, araw ho ng Huwebes. Araw ng Huwebes ang ating pong campaign, campaign period. Kaya ngayon dahil October, November, December, kaya yung ating mga kababayan, yung mga manggagawa sinasabi nating magsipag. Dahil malapit nang matanggap ang kanilang bonus. Yan, kaya tuwan-tuwa ang mga bata, parang Ayan, sige lang. Yan. Bonus. Yan, bonus. Malapit nang ibigay. Pero mauuna dyan mga government, siguro text mo na rin siya na buksan yung kanyang doon. Para isinin mo na yung link natin. Yan. Sana sa mga oras na ito
nanonood na ang kapulisan ng Region 4A. Sapagkat makakapanayam natin ang PIO nila, ang chief ng PIO ng Region 4A para naman ho mapag-alaman natin kung paano ho kung ano yung kanilang ginawang paghahanda. Ayan, ginawang paghahanda sa darating na eleksyon. Ha? Ayan. Pero bago ang lahat, ngayong araw ho na ito ay Lunes. Wala hong pasok. Walang pasok ang mga estudyante. Yan na nga ho ba sinasabi ko eh. Ay, bago ang lahat, teka muna. Bago tayo pumalaot, syempre, ipakikilala ko po muna ang aking makakatandem sa araw na ito, ha? Yan, ang aking makakasama ay Ryan Zamora, ang aming pong reporter sa bahagi po ng Region 4A. Magandang umaga, Ryan! Magandang umaga sa iyo, Kuya Boyet, at sa lahat na nanonood dito sa ating programa ngayon ng Barangay in Action. Yan, si Ryan Zamora po, makikita nyo na ho ng personal. Gumagalaw, nakikita nyo. Hindi yung lagi na lang ho, pag nagre-report siya, naka-steady lang ho yung picture niya. Ngayon, ayan, makikita nyo yung talaga namang yung aura niya. Di ba? Kayo nang humatol kung gaano kaganda si Ryan, ha? Alright. Okay. So, Ryan, ngayon walang pasok. Ayan, walang pasok dahil sa Metro Manila, ewan ko lang sa area ninyo. Mga selected lang ang walang pasok. Oo, dito sa dito sa Metro Manila, kung di tayo nagkakamali, marami yata, Maraming nagdeklara ng walang pasok, lalo na sa Pasay. Sa Pasay ay maging sa, ano ba yung isa natin dyan, Paul? Ano bang lugar yung nagdeclare din ng walang pasok? Ang Taguig. Ayan, ang Taguig, walang pasok. Pasok daw. Ano ba yan? Bakit na magkahati yan? Yan, yan, wala. Since Major Taguig Transport Group have been the assurance, they will not be joining the scheduled nationwide strike by Manibela on Monday. Kaya in the city are not suspended tomorrow. Walang pasok. Hindi suspendido. Ay, mali pala yung ating na yun. Oo. May ilan lang lugar. May ilan lang pong lugar na Sa Muntinlupa, not suspended. sa Muntinlupa. Oo, hindi may pasok ang Muntinlupa. O kasi naman, ang Manibela ang liit lang ng nito Ang liit lang ng miyembro nito. Hindi kaya nitong ang tawag rito. Oo, hindi kaya. Hindi, actually talagang maliit lang sila. Ilang beses na rin sila Ilang beses na rin sila nag-strike. Hindi naman naramdaman Oo. Alam mo, kuminsan talaga, aminin ko na ho sa inyo talaga. Ang hirap dyan nag-strike kayo, sino ang maapektuhan? Ang pinahihirapan nila, ang mga maliliit, ang mga pasahero. Yan ang pinahihirapan ninyo, hindi ang gobyerno. Meron kayong bakit ang dahilan, bakit kayo nag-i-strike? Dahil sa anomalya, hindi tayo nagkakamali dahil meron kayong natunugang anomalya. Binawi na ho nung whistleblower yung kanyang akusasyon Binawi na. Bakit kayo tinuloy nyo pa yung inyong strike?
ang ano ho ninyo, ang dahilan ho ninyo walang kadahi-dahilan. Ang pinahirapan ninyo ang mga pasahero. Hindi nyo iniisip diyan kayo kumukuha ng inyong kikitain. Lalo na yung mga driver diyan, na driver lang na pag sumama yan sa strike, di walang kita. Binigyan nyo ba sila ng kita? Susunod sila sa inyo. Ay nako, ewan. Ewan, ha? Dapat tiniisip niyo yung kapakanan ng mga pasahero. Sila lang ho ang naapektuhan sa ginagawa po nila. Tingnan nyo, ano nyo ba nyo? Nagawa nyo ba ng nationwide? Hindi. Dahil ang liit lang ng miyembro ninyo, hindi nyo naman makokontrol lahat. Awain tayo ng grupo na dyan, Kuya Boyet. Hindi. Ako talaga nakikipag-away ako dyan. Kasi alam mo, sa totoo lang, maraming mga driver na balasubas sa pagmamaneho. Tingnan mo, binibigyan na nga sila, meron silang subsidy, May subsidy sila sa gobyerno, meron silang subsidy sa gasolina, 6,000 yan. Tapos barambado sa karsada. Lahat ng paglabag sa traffic ginagawa ng mga yan. Yung iilan lang naman, hindi naman natin nilalahat. Tapos binibigyan sila ng subsidy. Samantalang yung mga private motorist, meron bang subsidy? Wala. Walang subsidy ang private motorist, samantalang yaan ang mga regular na taxpayer. Regular na yan. Pero ang private motorist, meron ba? Samantalang makikita mo rin yan, mga private motorist, takot na lumabag sa yan. Takot na lumabag. Ako, lagi kong pinupuna nanggigising ako palagi sa mga driver na balasubas. Pag umano yan pag nagbaba ng pasahero yan, pag sinabi ng pasahero, para. Kung saan siya pumara, doon na lang. Kaya kung minsan sinasabi ko rin pasahero, sinisisi ko, kukumpletuhin ninyo sasabihin nyo sa driver, para po sa tabi. Para itatabi ho ng driver. Baka hindi naiintindihan kulang. Sinabi lang ng pasahero. Para. Kaya kung saan siya mahinto, doon na lang, nasa gitna. May mga nakasunod. Hindi ba? Imbis na yung pasahero itabi niya, doon niya ibaba sa tabi para ligtas sa disgrasya, hindi magawa-gawa ng driver. Kaya ako lagi, pinupuna ko yung mga galaw at mga driver na balasubas. Palagi kasi ako nasa karsada Kaya nakikita ko. Pag inanuhan ka pa niyan, re-revolution na ng kanang gasolina niyan. Nako, magpapalabas ng itim na usok. At meron tayong transport modernization. May nakita ka bang gumandang sasakyan ngayon na jeepney? Wala. Bibihirang sumabay sila sa programa ng gobyerno. Utos ng gobyerno yan. Na para hindi kayo ma-phase out. Sinuspindi na nga na sila ay ma-phase out Sinuspindi para mapaganda. Pagandahin ang biruin yung mga jeep ninyo habang tumatakbo, ang ingay-ingay imbis na nakaka-relax ang pasahero dahil iiglip. Ang ingay-ingay dahil ng mga tornilyo ng hawakan, aalog-alog. Tapos ang mga upuan butas-butas, ang bubong butas-butas. Tingnan nyo, pinapasada pa ng operator. Tingnan nyo. Yan ba ang modernization? Sumasabay ba kayo? Hindi. Kita na lang kayo ng kita. Pick up na lang ng pick up ang pasahero. Pero ang pasahero hindi nyo iniingatan. Lagi ko pinapaalala sa mga driver,
ang buhay ng pasahero ninyo ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kaya diyan kayo kumukuha ng inyong kikitain. Kaya naman, ingatan nyo ang buhay nila. Itabiho ninyo ang inyong jeep, doon nyo ibaba sila. Sino ba yung mga pumasok na yon? Parang nakatakip pa mukha. Itahin mo nga yan. Pumapasok sa loob ng bahay na may bahay nakatakip ang mukha niya. Itahin mo yun Ay! Nakita nyo na, tuloy ako. Alright! So, ngayon ayan. Nasabong ko tuloy kayo. Wag ho kayong magagalit. Ako ho ay nagpapaalala lang. Nagpapaalala lang. Kaya nga kung minsan nagkakaroon ho ng away sa daanan Kagagawan ho ng driver. Kagagawa ng balasubas na driver. Anuhin na ho natin. Yung mga balasubas. Kilala ho niyo sarili ninyo kung balasubas kayo sa pagmamaneho. Kaya ho, andyan, nagkakabarilan Dahil ho sa ganon. Hindi ka marunong magtabi ng sasakyan mo. Wala kang pakialam sa kasunod mo. Paano ka nagkaroon ng driver's license? Paano ka nakapasa sa exam na hindi mo itabi ang sasakyan mo para magbaba? Doon ka magbaba sa mga jeepney stop. Ang dami na ng mga jeepney stop Paano mo ililigtas yung pasahero mo? Habang pumipikap ng tumatakbo yung jeep mo, ayaw mong ihinto, pinahahabol mo mga pasahero mo. Kung ako pasahero, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo. Ihahabulin kung sumablay yung paanong pasahero habang hinahabol ka. Disgrasya, di ba? Ay, nako. Yung ibinigay sa inyong prangkisa, yaan ay lang ho yan. Hindi obligado hong ibigay ng gobyerno yan, parang pahiram lang ho sa inyo yan. Kayo ho ay katulad ho namin na public servant. Kayo ay mga public utility. Kaya po pwede rin ho kayong tawagin mga public servant. Lingkod ho kayo ng sambayan ng Pilipino dahil naglilingkod kayo para kami ay maihatid sa aming patutunguhan. Kaya lingkod ho kayo. Pagkatapos ganyan ba ang lingkod? Hindi iniingatan yung pasahero niya. Ay, nako. Nag-umpisa tuloy tayo sa ganang na yan. Alright. So, ayan, bagong lahat. Tayo po ay, nakikita ka ng sambayan ng Pilipino. Wala kasi dito sa script. Nakikita ka sa sambayan ng Pilipino at busy ka dyan. Ano ba yan? Boyfriend mo o ano? Nag-send ako ng link para mapanood nila tayo. Ikaw, kamusta doon sa area mo? Sa area mo. Ayan, kamusta naman ang area mo? Okay naman to. Ayan. Ayos naman. Palibasa, lagi kang ang sinasakyan mo kotse, kaya hindi mo na siguro napapansin yung mga style ng mga jeepney driver Siyempre, nag-jeep din naman ako. Nag-jeep ka. Wala kang natsyempohang jeepney driver doon ka napatabi sa likuran niya ang asim-asim ang amoy. Ang daming grasa-grasa. Hindi kasi alam mo ang driver, dapat yan nakapistura ka. Baka mamaya abangan na ako ng mga jeepney driver sa amin. Kasi nasa batas yan Pag ikaw nagpasada ng sasakyan, kailangan naka-shoes. Hindi pwedeng nakasando. Kailangan naka-t-shirt ka. Hindi pwedeng naka-short. Yung iba dyan naka-short. Naka-chinelas. Tingnan mo yan. Yan ba? Paano, di ba?
Paano ka sasakyan ng pasahero mo rin yan kapag ganyan ang asim-asim ng amoy mo? Maligo ka naman. Oo. Maligo kayo. Huwag nyo ikatuwira na kagagawa lang ng jeep mo, nasiraan ka. Abay, pambihira naman, lingkod ka nga eh. Ganyan ba ang paglilingkod na ginagawa natin sa ating mamamayan? Ha? Tapos kung uupo ka pa, nakaganyan, tagilid ka, nagmamaneho. Yung balakang mo nakadikit dun sa pasahero mo. Dumidikit. Pag kumakambyo ka, nababangga-bangga mo pa yung hita ng ano. Pero mo, minsan nagagawa mo yung ganyan. Hindi ka nahihiya sa sarili mo. Ha? Dapat may paggalang naman sila sa mga Yes. kababaihan na. Yes, tama yun. Oo, dapat ay makitaan kayo ng magandang halimbawa. Oo. Meron dyan, nanininigarilyo pa. Pinagbabawal yan. May naninigarilyo. Habang nagdadrive, naninigarilyo, yung usok. Yung usok ay napapalanghap mo sa pasahero mo. Kasi baka kung minsan masama ako naman ikuwento yung experience ko sa driver tsaka ako eh. Nagbabag talaga kami. Preno ng preno, talagang nagsusubsuban yung mga ang mga style ng driver. Kompleto na ang upuan. Magsasakay pa ng isa yan. Yung buntot lang ang nakaupo dun sa huling sumakay. Ngayon, kakadyut-kadyutin ninyo yung preno para magsiksikan yan. Isasalansan niya para magkasya. Kita nyo kalokohan ninyo. Yung style, hindi ako driver, pero kasi nakakasakay din ako ng jeep. Ako nga nagtitiis eh. Sabi ko talaga, mga driver. Ka Martin. Kaseni. Turuan ninyo yung mga ganyang klase ng driver ninyo. Turuan ninyo. Yung mga ganyan, hindi na minemiyembro yan. Tanggalin ninyo kapag hindi sumusunod sa patakaran ng asosasyon. Martin, ka Balbuena. Walang problema walang problema sa inyong mga basta tayo palitan natin ang magandang serbisyo yung ginagawa natin. Nako. ang dami natin napupuna sa driver eh. Ang dami natin napupuna. Handang-handa yung makipag-away. May tubo yan doon sa gilid ng kanyang upuan. Kung minsan may balisong pa yan. Buti na lang ngayon talagang pag may nalilimitahan na ang mga bali-balisong nung araw talaga naman kada tao may balisong kasi handang makipag-away. Ayan, tubo. Pag nakaanuhan mo yan, nakagit-gitan mo. Pero talagang gigit-git, sila nang gigit-git. Ngayon, kapag nakabangga, ano kakatuwiran yan? Pag nakabangga sila, sa tingin mo, Brian? Sisihin yung nabanggan. Sisisihin, no? Sila, di ba sila na, pag hindi kayang sisihin, at medyo may bumubukol sa tagiliran, Kunyari, bubunot. hindi, yung kabanggaan niya, nakita niya may bebukol, ang gagawin ng driver ng jeep na driver, gaganon yan. Pasensya na po. Hindi pwede, bayaran mo yan. Hindi pwede yan. 6 anak ko, buntis pa si Missy. Patawarin niyo na po ako. May ganyan akong naikwento ko na sa inyo yun. Bus driver, nung dinala ko sa presinto gusto magpasapak na lang sa akin ang laking lalaki. Pero ang laking lalaki niya, tubo hawak niya. Ako balis. Hindi, bawal yun. Belt lang ako. Palaban din ako. Lumabas yung pagkakanto ko rin tinapatan ka ng taong ang ugali, kanto lumabas din yung pagkakanto ko. Dilaban kami.
may pulis akong kilala, napadaan. Pinahuli ko. O, babaan lahat. Naku, experience talaga sa mga driver na ano. O, nung nakasuhan ko na, ayun, sir, patawarin mo naman ako. Huwag nyo na ituloy yung kaso. Sapakin nyo na lang ako. Tingnan nyo kalokohan. Ganyan yung mga style nila. Pag naiipit na sila, nako-corner na, yan, 6 ho anak ko. Pasensya na po kayo. Wala ho ako ibabayad. O, di nga ka ngayon. Maaawa ngayon si, yung nabangga. No. Kasi kinakatuwiran yung anak, buntis yung asawa. Ay, nako. Ay, batiin natin mga nanonood muna bago tayo, bago tayo. Yan, oy, si Utol. Oy, Utol ko, ayan, si Danyo. Oh, Danyo Guillermo at si Utol Dante Guillermo. At si G. Laureño, ayan. Or si Rowan Alakdan Salgado. Shout out naman dyan, Miss Brian. Oo, meron ka pala dyan, Oh, batiin mo yung mga nagpapa. Tsaka si Jerwin Laroya. Jerwin Laroya, siya ang SWAT dyan sa Muntinlupa. Wow! Oy, Colonel ba? Lieutenant, Kapitan? Hindi ko sure Chief kung ano ng ang SWAT? rank niya. Chief? Sargento po, Sargento. Team leader. Sarge Jerwin Laroya, SWAT. Member ng Muntinlupa Police. Okay. Ayan, ayun. Bombase. Nanonood din si Ben Bombase ng Tunasan Muntinlupa. Ayan, alright. Magandang umaga ho sa inyo, ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po kayong aalis. Oo, marami pa ho akong bebenggahin. Ay, hindi ho. Meron ho tayong kakapanayamin, no, na isa rin pong alagad ng batas. Yan, aha. At aalamin ho naman natin kung paano nila pinaghahandaan ho ang eleksyon. Aha, ha? Yan. Sige, at siguro anuhan na natin siya. Tawagan na natin. Teka, ha? Baka, ayan, ano number niya? Ano yung number? Yan, ha? Stay tuned lang po kayo, ha? Mga ginigiliw naming taga-subaybay. At hanggang alas 12:30 po tayo kasi, late na ho ako nagsimula. Eto na ba? Late na ho ako nagsimula, kaya susulitin po natin yung oras. Yan, 0917. Yan. Okay. 2. Okay. Yan, ha? Ilagay natin. Yan po, tayo po ay kasalukuyan po nakikipag-ugnayan po sa Region 4A, PNP. At kinokontak po natin ang public information officer po nila. Bakit mahina? Nagri-ring na ba? Ano? Ha? Teka, bakit yan? Mahina. Hello? Teka ha. Teka. Yan. Hello, magandang umaga po. Yes po. Yes sir, magandang umaga po. Ayan, pasok na ba ang audio niya? Sige, go. Alright. Magandang umaga din po, Police Lieutenant Colonel Chita Del. Parang Ate Del. Pangalan ng aking may bahay. Chita Del Gawiran. Ayan, magandang hapon po. Live po kayo sa programang Barangay in Action. Dito po yan sa DCWG Broadcasting Studio. Matanghali po sa inyo sa lahat po namin yung magandang tanghali po. Ano ba itong ating mic na ito? No? Bakit? Alright, madam, kamusta po? Bago lahat,
Si Police Lieutenant Colonel Chidadel, oo, doon na lang ako mag-ano, baka magkamali ako ma'am sa apelyido mo. Ano? Oo. Kamusta po? Kamusta po ang ano ho ninyo? Ang inyo pong paghahanda po sa ating pong eleksyon? So, po, kasi po dito sa PRO Calabarzon, of course, ng aming regional director, Police Colonel Lucas, ay handang-handa lang po na barangay and SC elections 2023. In fact, kaninang umaga po, during flag raising, nagkaroon po tayo ng nationwide peace assembly. Mhm. Oh, ano nangyari ho? Kanina po, sa pangunguna po syempre ng ating director ng COMELEC, walang iba po, kundi si Attorney Mona Lisa Mamukid, nagbigay po ng mensahe po ang ating Congress of Honor and Speaker sa kataulan po ni Attorney Mamukid. Siyempre po, kasama po diyan ang ating, of course, katuwang natin to make sure na ito na mapayat, maayos. Siyempre po, nandiyan po yung ating counterpart sa ASP, ALG, DepEd, of course, ating mga CSOs, at siyempre Facebook. Kasama natin kanina. At of course, nagkaroon po tayo ng training at nagpalipa din po tayo ng mga white doves. Yan po. So, salamat po ito yung mga programa at yung pakikipag-ugnayan po natin sa COMELEC at nandiyan po yung ating COMELEC checkpoint na matupad sa buong Calabarzon at so far po since nag-start po ang ating gun ban ay meron na po tayong humigit na 200 po na mga firearms na nakapisa at marami na po kasuhan related po sa ating gun ban. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po naman ang ating mga programa, ang ating crime prevention na initiatives. Yan po yung ating mga programa against illegal drugs, illegal gambling, at sa mga wanted persons. At iba pa po mga crime prevention campaign and programs po natin na pinapatok po dito sa buong region ng Calabarzon. Ayun. Oho. Yung binabanggit niyong una, yan po ay covenant po ba yan? Opo, Mm-mm. signing po. Covenant signing siya. At kamusta ho yung pagdalo ng mga kandidato? Marami ho ba o marami din po ba ang hindi pumansin sa patawag ng inyo pong ng COMELEC at saka ng PNP para sa covenant? Dito po, hindi po kasali dito yung mga, mga kandidato. Bali po, bawat police station, bawat municipality, may kanya-kanya po silang programa. Pero yung sinagawa po natin kanina ay more on ano lang po ito. Yung mga katuwang po natin sa yung DepEd, COMELEC, Tungkol po sa mga kandidato, ano po ang programang ginawa po ninyo para maging sabihin nating honest yung ating election pong darating? well, syempre po, amin po sa PNP, may naman pong mandato, of course, is to make sure po yung maging maayos po, wala pong kaguluhang mangyayari, at maayos po makasapoto yung ating mga kababayan. At syempre, although hindi po natin kaya na tayo lang po sa PNP, kaya po nandiyan po yung mga iba pong mga ahensya ng ating pamahalaan, nakatubang natin, like yung AFP. Syempre po, lahat po yan sa pangunguna po ng ating pong Commission on Election. At syempre po, yan po naman yung ating pinapatupad, checkpoint, tuloy-tuloy po yun. Syempre, nandiyan din po yung ating gun ban. So, habang palapit po yung yung D-Day, ay inikinan pa po natin yung ating mga
checkpoint at ating mga kampanya and operations against these firearms at yung ating pang the usual po natin na ginagawa, yung ating pong syempre focus din natin yung illegal drugs, illegal gambling, at iba pa pong mga initiatives natin pagdating sa mga illegal activities. Oho, sa Region 4, alam po naman natin probinsya po ito no. Meron po bang lugar diyan na natukoy na hotspot? So far po, wala po tayong, kumbaga, yung dati po ang tawag natin talagang hotspot po, no? Pero so far po, wala po tayong bayan na nagkaloob din sa red. Kasi may color coding po yan. So green, pag wala po siyang election-related incidents. So far, wala po tayong bayan na nasa, kumbaga, nasa red. Kumbaga, wala po yung may immediate o yung bang kailangan natin na magdagdag ng tao o gamitin. Wala po tayo dun sa kategoryang yon. Although may mga bayan tayo na nasa yellow o kaya nasa orange na binabantayan pa rin po natin. Ayo, yung yellow, orange. Alin ba ang pinaka-ano doon? Yung yellow, orange, ano sumunod doon sa pinaka-hotspot? Yung orange po ba? Red po yung pinaka... Oo, red. Okay. Opo. Oo. Aminado naman po tayo na meron diyan sa area nyo nangyari ho yung di po ba na barangay captain po ba yon na Sa Taal po. sa Taal? Oo, yon, doon sa Taal, Batangas. Ayan. Opo. So, after po ng pagsusuri po ay related incident. Ano po yung naitala po natin. So far, wala na. Hindi na ho nasundan ho yung mga, kahit sa iba't ibang dako pa ng Region 4. Yes po. Ayun. Siguro, doon na nga pumasok ang ating PNP at para makontrol nga po na masundan. Di po ba yung mga ganyan. At sana rin ho, meron din ho kayong mga programa na para sa mga kandidato na sila ay papirmahin din ho sa covenant na para, di ho ba? Yes po, mayroon po. Lahat po ng ating bayan ay kasali po ating mga police stations, municipal, meron po sila kanya-kanya po mga activities pagdating po sa covenant signing. So, meron po tayo sa ano na po yan, sa mga munisipyo at saka sa mga city. Meron Samang Boyet, may tanong lang ako kay Ma'am Gawiran. Sige, go ahead. Pwede po ba ang itanong kung saan po lugar itong mga nasa yellow at orange? So, wala po tayong specific na ganyan po ay kumbaga sa operation. So, mayroon tayong mga green, mayroon din po tayong yellow, mayroon din po tayong sa orange. Pero wala specific na pangalan sa ngayon na hawak po. Alright, so doon po tayo sa mga sa checkpoint. Ano ho? Sabi po ninyo, marami na po kayong mga nakumpiskang mga loose firearms. Ano ho? Dahil nga po may gun ban po tayo ngayon. Ano? Sa checkpoint po ba, meron na ho ba tayong nasita na may dalahong labis sa 500,000 piso para mapaghinalaan sila na nag-vote buying o gagamitin no sa eleksyon? Po tayong ulat na gano'n. Bali po ang ating po yung during mga police response, may nirespondihan yung ating PNP personnel, so may nakuhang barel, during checkpoint, so far po, wala po yung about yung sa
pera or sinatawag natin para Money ban. tayo yung mga sa draft na may kasamang firearms. So, yun po. At natin, like may tumawag sa station, nalyuman may nagpapaputok. Ang ilan sa mga operations na nagresulta po sa pagpupiska po ng firearms. So, yun po. So, pero yung kung about dun sa yung halaga po na binabawit nyo, so far po wala pa naman po tayong incident. Yun. Dako ho tayo sa mga droga ho. Yung tungkol po sa drogang ito, hindi ho na maubos-ubos ho itong droga na ito. Ano ho? Patuloy pa rin ho tayong nakakahuli. Ano bang ginagawa ho natin sa mga nakukumpiska nating droga? At ito po, naputol po tayo. Ayun na, nag-signal na nga eh. Ano? Teka. Tatawag uli tayo. Oo. Teka. Ayan ha, tawag uli tayo kay Hello, oo, naputol po tayo. Ganun talaga yung ating komunikasyon. Merong minuto na no? Colonel Gawiran, ano ho? Bago ho ako tumuloy dun sa akin tanong, si Brian Zamora, kasama ko po dito, may tanong po siya sa inyo. Tanong ko lang regarding election ulit. Paano po natin masisigurado ang kaligtasan? Paano po natin maiiwasan ang mga mangyayaring dayaan dito sa darating na election? Ano po ang mga paghahanda na ginagawa po ng ating regional director? Opo. Nautos na po ng ating regional director sa ating mga, kumbaga, mga head po down the line na, of course, syempre, pagtingin nila yung kanilang coordination sa kanilang mga local public officers. At syempre, pagtingin nila yung monitoring nila. At, of course, yung pong coordination with other counterparts. Syempre po, hindi po natin nakayanin yan. At syempre po, hiniling po natin yung, kumbaga, support na po ng ating mga, kung po sila, mayroon pong nakikita po na mga illegal na activities, mapatisyon, o yung mga krimen po, syempre po, natin na ipagbigay lang po nila sa ating kapulisan para ma-actionan po agad. At syempre po, sa pangunguna po ng ating COMELEC ay syempre po na mga complaints o mga sumbong na makakarating po sa atin sa mga ating mga himpilan ng pulisya. At of course, ang direktiba ng ating regional director is syempre kailangan actionan agad natin. Meron po ba tayong mga hotline numbers na pwede pong tawagan ng ating mga kababayan? Halimbawa ay hindi po agad na aksyonan sa isang local na area ang nangyayaring dayaan, pwede po ba nila ito iparating sa inyo sa regional office po? Kung sakali po, meron po bang hotline number? Pwede naman po. Yung aming po mga linya po ay nakapost naman po natin sa ating pong Facebook. Page po natin na ating mga kababayan, kunin po nila ang hotline ng ating mga police stations. Siyempre po, para po sa pag-an sa kanila, kumbaga makakapag-responde. So, kunin po nila yung mga numero po ng kanilang mga police stations. At siyempre, meron din po mga Facebook account po ang ating mga police station. Lahat po yan. Kami din dito po sa regional office, maging sa po, may mga Facebook account po yan. Kami po ay Police Regional Office Calabarzon. So, pwede po kayo mag-reach out doon sa amin at may contact naman po kami doon para in case po na hindi po matugunan agad sa baba po, sa police station, ay pwede po silang tumawag sa amin at Oh, nawawala signal. Hello, ma'am? Hello? hello po. Ayan, andyan pa pala kayo. Oo, medyo Opo. naputol. Oh. Napuput.
Oho, ano? Yung pwesto yata ho ninyo dahil asan ba ho ang ano? Asan bang area ang region office po natin ng PNP dyan sa Region 4A? Kaya Dito po kami, sa barangay Mayang po kami. Oo, ayun. Medyo Kalamba. pasok po ang signal, medyo mahina. Oo, yun. Pero okay naman din, ano? Tuloy lang po Opo. natin, ano? Samantalahin ko na yung mga pagkakataon nito sapagkat wala ho. Yun po, advice po natin sa ating mga kababayan, mas maganda kung naka-save na po sa kanilang mga telepono yung ating po mga hotline ng kanilang mga police station. Para kung ano man po ang nais nila iparating o kailangan ng agarang aksyon ay may tawag po nila sa police station. At of course, may mga Facebook po account po ating mga estasyon. Pwede po nilang bisitahin yon at pwede po silang Message ng ano, magparating ng mga reklamo o sumbong. Hello? Oo, medyo napuputol siya, nawawala talaga yung signal. Aha. Hello, ma'am, andiyan ka pa? Ayun na, naputol na nga. Oo. Nako. Sige, try pa rin ho natin, ano, para masulit to ho tayo sa mga impormasyong makakalap natin sa Region 4A, ano. Yan. Ayan. Okay, napuputol. Ano? Sige, di bali po. At kasi ho, napakaganda nung ating mga napag-uusapan ho para sa ating mga kababayan. No? Balik po ako sa tanong po doon sa tungkol po sa illegal drugs ho, na nahuhuli natin, nakukumpiska natin. Yung mga ebidensya po, ano po ang ginagawa po ng Region 4A Police PNP po? po natin dito sa crime lab. Bibigyan po natin yan, isibigyan po natin sa crime lab para po doon po yan itatalaga. At siyempre po, may mga examination po na isinagagawa po doon. So, ang crime lab po ang nagsisafety po ng ating mga ebidensya pagdating po sa illegal drugs. Sino po ang tawag rito? Sino ho ang humihiling na yung droga ho, di ho ba para ma-dispose na po siya? Ang regional po ba or yan ay talagang batas na kinakailangan ay ang mga drogang nakumpiska o mga ebidensya ay pupwede na pong pupwede na hong i-dispose? Opo. Yan po ay mayroon pong proseso yan na kung saan ay pagkasama-samahin po lahat at yan po isinusunog. May isa pong facility dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay bandang 13, Martires. Sa isang po dito, opo, mayroon pong facility na kung saan doon po kumbaga ay pinaproseso yung mga nakapita para sirain o parang pinapasok siya sa isang aparato na kumbaga para mas ano siya parang sinisunog, parang ganun po or isang treatment na ginagamit po. Yun po ay rekomendasyon po ba yun o request ng isang regional director para i-dispose or ang PIDEA o anong ahensya ng ating Kasama pamumuno? po ang PIDEA, opo. Usually po ang PIDEA po ang nangunguna po doon. At iipunin po lahat po yun. At yung PIDEA po ang magpapacilitate po ng ito. Yung mga tungkol naman po sa mga nasa kote natin, ng mga suspect sa illegal drugs, tumaas ba? Simula ba nang umupo dyan si Director, tumaas ho ba ang bilang ng mga nasampahan natin ng kaso or mga nahuli natin? So far po, pataas pa naman din po ang ating accomplishment pagdating sa drugs. Although, bago pa lang dito si Alvin, but based naman po doon sa weekly na ating pagpupulong or conference po, makikita naman po natin na
malaki po, marami po significant accomplishments yung ating po mga probinsya pagdating po sa operations natin against illegal drugs. So, in fact, recently, marami tayong nahuli na malalaki po ang halaga ng mga nakumpita po natin. So far po, tuloy pa naman po ang ating kanya against illegal drugs. Meron na ho. Kamusta ang mga napakulong natin tungkol ho dyan sa droga na yan? Siyempre po, yung mga nahuli po natin ay pinakalan po natin at pinakailan po natin ang pag-clearing po ng 9165 at yun naman po ay mag-turuin na po yung kanilang yung mga May mga malalaking isda ho ba tayo nahuli na Chinese or sino man politiko na involved sa droga? so far, wala naman po. At but of course, siyempre po, lahat po ng nahuli natin ay siyempre po magkasundo naman po yun ng mga proseso. So sa ating natin previously, may mga kaso na siya o ano pa yung involvement niya sa ibang mga kaso o pagdaling pating ng isang suspect drug. Sige, at meron pa ho tanong din sa inyo si Dryan Zamora. Go ahead, Dryan. Ma'am, tanong ko lang kung napapatupad pa po ba itong mga kota ng ating kapulisan o kota na lang po sa gramo ng drugs? Ano po yun? Kota? Tanong ko kung may kota po ba ang bawat presinto or kota Kota po ba ng huli. sa dami? Opo. Yung Kota mga sa ganun. dami ng huli o sa dami Oo. ng gramo ng droga na Wala nakuha? po. Opo. Mhm. Wala po tayong po yung tinatawag na kota. Mayroon po tayong mga target person. Target yes, pero siyempre po lahat po na may intel at sabihin po, pag may nakuha po tayong information, pinaprocess po natin, nilalaliman po natin yung ating pong so po makama po tayo kung naging positive po, involved na po yung ito po ay pinaproseso natin at siyempre po natakanda po tayo para po masiguro po na yung pong nakaka-situation sa atin ay totoo nga pong halimbawa yung isang tao sa illegal na droga, so illegal na activity. So, meron po tayo mga target pero hindi po yung tinatawag na nila na Meron po tayo bang mga kapwa-pulis, kabaro, na na-involve po dyan at nakasuhan natin tungkol po sa droga? Sa ngayon po, recently, wala pa naman po tayo. Congratulations. Mhm. Opo. Wala naman po tayong mga huli na nakasama po ang ating mga personnel. Pero syempre po, kasama po yan sa ating minamanmanan din. So, syempre, kaya nga po, nung umupo po ang ating regional director, ay nagpakandag po agad siya ng surprise drug test sa personnel po ng Calabarzon, dito po sa regional office. At so far naman po, negative naman po ang Wow, result. another congratulations ho yan. Ay, tuwan-tuwa yung mga kabataan ho natin. Siyempre po, opo, gusto po natin masiguro, siyempre na tayo nagpapatupad ng batas, yung mga personnel po natin ay hindi po involved sa illegal na activity, yung ito pong droga. So, binabantayan din po natin. Alright. Sige ho. At tayo po ay kinakapos na rin po ng oras. Ano ho? Ibibigay ko pa rin po sa inyo ang pagkakataon na baka meron po ako nakalimutang naitanong at yung mga mensahe na rin po para sa ating po mga kapulisan at sa ating po mga kababayan. Go ahead po. Yes po, opo. Una-una po, maraming salamat po sa pagkakataon. At syempre po kami po sa Police Regional Office Calabarzon sa pangunguna po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Karen Lucas, ay nagpapasalamat po sa suporta po ng lahat po ng ating mga stakeholders na
tumutulong po sa atin, sa kanilang pong kooperasyon. At syempre po sa ating pong mga kababayan, malapit na po ang ating pong barangay at election. So, palagay po natin paalala, piliin po natin, pag-isipan po natin mabuti kung sino po ang ating pong pipiliin dahil malaki po ang magiging resulta nito para sa pagpapaunlad po ng ating mga bayan, mga syudad. So, magkaisa po tayo para po sa isang malinis, maayos at tahimik po na election. So, maraming salamat po. Yun naman po. Okay, bago ko po kayo bitawan, may nakaligtaan ho ako at ihahabol ko tanong. Sino po ba ang ating pong hepe dyan sa partiho ng Atimonan? Sino yung chipupulis po natin dyan? At mo lang, Quezon, hindi ko po masyado Siguro, nauunong. siguro itatawag ko na lamang po sa inyo maya-maya, off the air. Para kasi ho, sa dako na yan, sa Atimonan, baka sa susunod na araw, magsasadya ako dyan, makikipag-coordinate ako dun sa chipupulis ninyo dyan, para sa gagawin po naming coverage. Sige po. Magpo-courtesy call ho ako, para yon bago ako mag-courtesy call, aabisuhan ko po muna siya. Okay po, sige po. I-forward ko po sa inyo yung pangalan. Tsaka kung may contact na rin po kayo, Sige po, okay po. So, maraming salamat po sa pagkakataon at oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Police Lieutenant Colonel Cidadel Gawiran, yan ang Chief ng Public Information Office ng Region 4A. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Ayan, alright. So, yun. Ayan nakausap po natin. Ang dami ho natin na pag-alaman, Oo, ayan, kinocongratulate natin si ang Regional Director ng Region 4A na si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Yan, dahil yung tanong ho natin kanina na kung may pulis na nai-involve sa droga, negative. At sa kanyang ginawang surprise drug test, random drug test, negative pa rin. Walang bahid na droga ang dugo ng ating mga polis dyan sa Region 4A. Yan. Oo. Hindi talagang pahabol ka rin talaga sa San Pedro, palibasa. Doon ka nakatira eh. Nandiyan ang mga kaibigan natin. Okay. Iyan. Okay. So, wala na po tayong oras at talagang pupugak-pugak na ho. Kaya't ako po ay magpapaalam ho pansamantala at wag po kayo mag-aalala. Meron po tayong alas 5 hanggang alas 6 yung programa po nating Balitang Pilipinas Worldwide. Kita ho tayo doon at magkapanooran. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. Bago ang lahat, ayan, si Adrian, magpapaalam din. Magpapaalam na kami ni Kasama Boyet. At syempre, bago tayo magpaalam, batiin po muna natin Sige, yung go ahead. gusto magpa-shoutout dyan. Dito sa ating barangay Tunasan. Nanonood sa Tunasan Muntinlupa. Dito sina aspiring kagawad Liza Makalalad at si ang iba pa kasama nitong kagawad, sila kagawad Leng Llanes at kagawad Richard Torres at syempre ang kanilang kapitan na si Kap Pogi Elilio, yan ang kaibigan natin dyan sa barangay Tunasan Muntinlupa. Talagang pogi Poging Pogi. Si Brian pala, mahilig din pala sa pogi. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong pagtutok sa amin at pagsama sa loob po ng isang oras na programa nitong Barangay in Action. Sana po ay mamaya magkita-kita po muli tayo sa sa Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 6. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Ako po ay nag-iiwan ng kataga na tayong lahat ay pagpalain
at ingatan ng ating Panginoon Diyos saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.